Solo clocker MacArthur ng South Sector. Tinawag siyang bunso kasi during training, yung mga ibang kasabay niya na YB, nasa Quezon na, siya inakay pa lang. So, hinabol ko lang siya ng training. Ayan, maganda. Sabi doon, ni IR Camp, mas maganda daw yung potential to be number 1. It proves to be true sa Evo na to. Magandang hapon mga kalapatids. Ako nga pala si Philip Gerald de la Cruz na Pigeon Fancier ng Calamba, Laguna. Yun, syempre bago ulit natin simulan tong video to. Yan, sir, maraming salamat sa pag-unlock na makapag-loop visit sa'yo. Yan, sir, pwedeng malaman yung naging latest na achievements mo nitong natatapos lang na karera. Bale, ang latest achievement ko ay unang-una yung pinakamagandang achievement is solo clocker ng South Sector PHA MacArthur. Yun, napakatindi ng ginawa ng ibon niya mga kalapatids. Yan, congrats kay sir. Yan, sir, pwedeng makakita yung ibon mo na nanalo. Sige po, tara po. Yun, tara, samahan nyo kami. Let's go. Ito nga po pala yung mga namin, previous achievement sa pigeon racing. Kasama ko pa po yung father ko dito nung naglalaro kami. Ito yung sample ng overall namin way back 2010. Saan club pa yan, sir? LRPC pa. Ito mga kalapatid, South. to. Pinakaunang club dito sa Laguna. Ito yung mga lumang trophy. Tapos nakapaglaro din kami ng Mount C, one loop race kay yung sa Cavite. Nakapag-place kami final lap tsaka overall champion din ng Mount C. Dati pa lang pala mga kalapatids, nagpapanalo na sila. Pero anong mga bloodline ang hawak niyo dito, sir? Ang nakware namin na talagang matitrace namin yung bloodline is yung kay Emil Duarte Pudjoka. Tapos the rest puro chop suey line o kung tawagin unknown line. Tapos through the years na pinagpaparis-paris ko yung mga champion namin. Tapos yun, hanggang ngayon sila yung ginagamit ko na bloodline. Sa pigeon racing kasi, on and off ako pag naglalaro. Siguro kung maluwag yung oras ko, saka lang ako nakakapagsali sa derby. Pero usually, focus kasi ako sa sa trabaho, kaya ang ibon, pag may available time lang, saka ako nakakapaglaro. Last 2017, may napauwi din ako MacArthur, kaya lang local club dito sa Laguna. Pero clocker din siya ng MacArthur. Awa ng Diyos, naulit ngayong 2025 na maganda yung nakuhang achievement ng ibon ko sa MacArthur race din po. Ayos din yung mga kalapatids. Dati pa lang pala nakapagpauwi na sila ng MacArthur. Saan club yun, sir? MRPC po, kay Ate Tinay po. Clocker din po siya ng MacArthur po. Ano yun, sir? Same line lang? Magkaibang line sila pero siya, kumbaga yung sistema na ginagawa ko dati, inulit ko lang. Magkaiba nga lang sila ng bloodline. Congrats ka, Sir Jeril. Eto, papakita na sa atin ni sir yung kanyang ibon na nanalo. Ito nga pala yung solo clocker MacArthur ng South Sector. Tinawag siyang bunso kasi during training, yung mga ibang kasabay niya na YB, nasa Quezon na, siya inakay pa lang. So, hinabol ko lang siya ng training. Kaya siya yung tinawag kong bunso kasi pinakabata sa niload ko. Bali, ito si Bunso is 11th overall ng APRA, complete clocking. Tapos, yun nga, solo clocker lang MacArthur South Sector. Ito mga kalapatids. So, ilang months to nung inarga mo ng MacArthur? Siguro 6 to 7 months. 6 months siguro to nung tingin yung pakpa, napakabata pa. Ito mga kalapatids. So, hindi pa tapos ng palit. Anong bloodline na to, sir? Email tsaka yung unknown line namin na ginagamit na namin. Yung sa magulang na, unang subok mo, sir? Ang half brother nito sa tatay is twice pagudpod, 2 beses ko dinerby sa isang season. 7th overall ng CSWRPC naman na off color. Tapos overall medyo malayo ang pwesto pero complete clocking pa din. Half brother niya. Tapos ang mga great grandparents grandparents, mga winner na rin namin dito. Mga pinurdos namin, nilaro namin. OLR nakakapag-parte din, tsaka locally sa club namin, nakaka-achieve din ng overall. Ayos, mabangis pala magulang nito mga kalapatids. So, si solo clocker ng South Sector. Pero kamusta sir nung nakarera mo, simula nung first lap derby?
Bali ano siya consistent siya na uuwihan ka ng 900 to 1,000. Tapos, araw na ng karera, hindi ko ina-expect na umuwi siya kasi bata. Tapos, hard race pa. Nagulat lang ako, biglang dumating siya. Unexpected ko talaga na darating siya ng ganun kahirap kasi sa edad niya, napaka-hirap na expect na makakalusot ng ganun. Awa ng Diyos, nakalusot siya, tapos binigyan pa tayo ng magandang panalo. Pero anong ginawa mong preparation, sir, bago ikarga ng MacArthur? Sa totoo lang, itong ibon na to, dapat gagawin ko ng breeder. Kasi complete clacking siya dalawang tawid dagat sa San Isidro at Calbayog. Sabi ko, hen siya, maganda na siyang materials for stock. Kaya lang, pagdating sa ranking ng overall, 11th place lang ang kinuha niya. Kaya sabi ko, no choice ka kundi lumaro ka ng MacArthur kasi wala ka pang naiuwi na kumbaga achievement na maganda. Kaya niload ko siya ng MacArthur. Ngayon, ang preparation ko nito, siguro nung last 2 weeks ng MacArthur race, yung date ng MacArthur, minarkahan ko sa kalendaryo, nagbilang ako ng araw pabalik para doon ko gawin yung motivation niya. Pinaitlog ko siya na sasakto yung pagpisa ng itlog sa mismong araw ng arrival ng MacArthur. Awa ng Diyos, nakatulong yung motivation sa pag-uwi niya. Hindi gano'n ka kasaya, sir, nung dumating yan, nung galing MacArthur? Anong kinlak ko to, papasok na ako ng trabaho, ayawan na kumbaga, anong oras na papasok na ako ng trabaho. Naligo na ako, magbibihis na sana ako, kaya pagkatapos kong maligo, lumabas muna ako, sumilip muna ako dito sa loob. Awa ng Diyos, nakita ko paikot-ikot na dito sa taas ng kulungan, kaya nung tinatrap ko siya, nakatapis lang ako nung kinakalak ko, kaya sabi ko, salamat at pinagkalooban tayo ng biyaya ng may kapal. Yan, congrats kay Sir Jeril. Di yan, sir, yung naging anak na, ipanlalaro mo ulit sa MacArthur. Uulitin ko yung magulang niya para ako baka mag-produce ulit ng ganito. Tapos ibabangga ko siya sa kapatid niya na overall winner din. Yan, ito mga kalapatids, abangan natin to. Yan, gagawin ng breeder ni Sir Jeril. Kasi grabe yung ginawa. Kasi yung time ng MacArthur, alam naman ng karamihan niya na ang hirap nung karera nung time na yon. Pero ikaw pala, sir, anong mga madalas mong magamit na supplements dito pag derby na? Pag derby na, malimit ang ginagamit ko, Ballplex. Pero syempre, bago yung mga conditioning product, kailangan masunod mo muna yung basic, yung deworming, cleansing ng upper respiratory. Kumbaga, yung basic na karamihang alam ng mga fancier, doon ka muna. Tapos sa conditioning, isang nakadagdag dito is yung Ballplex. Ginagawa ko siyang maintenance ng ibon at least twice a week. Kaya minsan pag loading, sasabihin ng mga pigeon fancier, bakit yung training box ko puro dugo daw yung ipot. Yung ibang nakakaintindi, alam nila na ginagamit ko Ballplex. Yung iba akala nila dumudugo na yung dumi ng ibon. Yun lang yung halos naging maintenance ko sa kanila. Ayos, Ballplex pala sikreto niya dito mga kalapatids. Ano naman diskarte mo pag gamit nung Ballplex? Pag prior magsimula ang derby, first to second week before derby, ini-introduce ko na sa kanila yung binibigay ko na Ballplex para at least hindi manibago yung katawan. Then during adjustment ko lang, pag derby na, siguro pag umangat na ng 3 to 4 lap, dinadagdagan ko ng dosage, nag-MWF na ako. Tapos pagpa-final lap na, ang binibigyan ko na siya ng Thursday, Friday, yun yung baon niya pagdating na ng malalayong race. Yun, maraming salamat po, sir. Pero sir, tingin mo ano yung pinaka-importante sa pagkakalapati para manalo? Siyempre, ang pinaka-importante, dream big, win big. Kasi siyempre, lahat naman tayo ang may kapasidad manalo, lahat ng kalapati natin. Tapos, kung susubo ka lang din naman, doon ka na sa makakuha ka ng malaking premyo. Kasi, ang lili pa rin ng kalapati, parehas lang. Kumbaga, mag-asam ka na ng malaki. Pag pinigay sa ni God, talagang big time ka o malaki yung makukuha mong reward o achievement. Siyempre, sir, sa lahat, yung kailangan may magandang linyada, magandang sistema, at saka yung swerte sa araw ng karera. Ika nga nila. Ayan, ito mga kalapatids, so. Yan. May kasama nga pala tayo dito sa isang magaling din na fancier. Yan, Sir Victor, kayo ingat. Papahawak natin yung ibon ni Sir Jeril.
Magandang hapon mga kalapatids. Andito tayo kay Sir Jayrel de la Cruz. Yan, titingnan ni Sir Victor yung nanalong ibon. Liit lang. Kung hindi nyo pa nakikita, obvious sa camera. Maliit lang na hen. Ito mga kalapatids, ang liit lang. Tsaka batang-bata pa daw to, sabi ni Sir Jayrel. Ganun yun. Meron pang kulang na 2. At ito ay dumugo pa ito nung bago ko marera. Mismong MacArthur race, wala itong number 8. Anong masasabi mo Sir Victor sa ibon? Yung muscle niya, malambot. Ganda. Manipis lang siya, hindi siya yung bulky na tinatawag, yung bilog na bilog. Manipis lang siya, pero ang ganda ng muscle, malambot. Yung sipit niya, sara. Distance ng kill sa sipit, mga 1 inch lang. Hindi masyadong malayo, hindi masyadong malapit. Sakto lang, maganda rin yung yung buntot niya buo. Pero hindi kayo nagulat sa katawan ng ibon, sir? Hindi, kasi ganito rin yung mga order ko eh. Oh, ayun pala eh. Yung maninipis lang, tapos maliliit. Yung taklobang ko rin, ganito rin. Yung ibon, isang nagustuhan ko, yung vitality niya, nakita niyo, gusto niya talagang bumalik na doon sa loob. Lingon siya ng lingon. Gusto niyang pumiglas. Ganda sir. Tsaka ito pa lang nakita ko din yung kung natatandaan niyo at napanood niyo yung video ni Ayer Camp, yung distance ng step up sa 6 and 7. Ayan, maganda. Sabi doon ni Ayer Camp, mas maganda daw yung potential to be number 1. So, it proves to be true sa ibon na to. Ito mga kalapatids, so paano yung agwat niya, sir? Ayan yung katanya manipis yung 5 to 6, mababa yung step up, pero pagdating sa 7, biglang lumaki. Ibig sabihin, yung 7, 8, 9, medyo mahahaba sa karaniwang leg ng primary slice. Ayun, akala ko mga kalapatids, magugulat si Sir Victor Kaingat sa katawan nung nag-champion, nag-solo. Kasing katawan pala nung winner din ni Sir Victor Kaingat. Ano naman yan normally yun yung hinahanap natin Kaya tayo nandito kay Sir Jayrel. Una, nabalitaan natin na ball flex yung ginagamit niya. So, nakakatuwa para sa company at sa products natin. Tapos, isang ginagawa ko, pinupuntahan natin yung mga champion para mahawakan yung mga champion bird, para makita kung ano yung mga common sa kanila. Pakpak, kondisyon, katawan, yung mga buto, hinahanap natin, buto-buto. Ano pa ba? Wala ka na masasabi dito sa ibon. Especially yung sabi ni Sir Jayrel, motivated yung ibon. So, kahit ano mangyari, pipilitin ng ibon na umuwi talaga. So, congrats sa iyo. May pangalan na ba ito? Bunso. Bunso. Si Bunso. Kunin mo na sir, baka hindi ko nabitawan. Salamat sir. Yan, congrats ka Sir Jayrel. Ayan, sir, tingin mo gaano kaya sa pagkakalapati? Sa totoo lang, napakasaya ko kasi halos ilang araw ko hindi makatulog yung nalaman ko na solo clacker ako ng MacArthur kasi dream come true ng bawat fancier, lalo na manalo sa big club. So yun, thank you sa God, sa misis ko, tsaka sa family ko. Lalong-lalo na sa tatay ko kasi yung lahi na to halos pinamana niya na sa akin. Ako lang nagtuloy. Yun lang. Maraming salamat. Muli po, ako po si Philip Jayrel de la Cruz, isang pigeon fancier. I love this game. Yun, maraming salamat sa patuloy suporta mga kalapatids. Siyempre maraming salamat din kay Jayrel yan sa pagulak na makapag-glove visit tayo sa kanila. Sir, baka pala may mga gusto kang shoutout dyan. Mga kalapatids, shoutout sa mga natin dyan, tropang kalapatids na walang sabang naglalaro kahit gulong, laban lang. Shout out sa buong industry. So sama-sama nating paunlarin at malakihin pa itong ating minamahal na industry. Maraming salamat sa patuloy suporta mga kalapatids. Di ba talaga ang tatak, rakdap, excellent. So yun, keep watching and God bless you all. Thank you.